10 malulutong na daang dolyar na salapi ang bumagsak isa-isa sa tray. Bawat isa ay tumama ng may tuyong tunog na umalingaw-ngaw sa marangyang silid kainan. Ramdam ni Linda ang paglipat ng atensyon ng lahat ng tao patungo sa kanya. Nakaupo sa punong mesa si Fernando Castillo kasama ang 3 elegante at formal na Amerikanong negosyante, nakatitig sa kanya na may mapanuyang ngiti. "Bibigyan kita ng 1,000 dolyar kung pagsisilbihan mo ako sa Ingles," sabi niya. Sapat ang lakas ng boses upang marinig ng lahat. Nagkatinginan ang mga executive, halatang hindi komportable, pero nagpatuloy si Fernando. "O baka naman masyadong mahirap yon para sa isang waitress na tulad mo. Marunong ka bang magsalita ng Ingles?" Tumawa siya at ang tawan niyang iyon ay tila humiwa sa hangin. Martes ng gabi sa Bellini-Doro, isa sa pinakamahal at eksklusibong restoran sa Sao Paulo. Isang lugar kung saan ang isang bote ng alak ay maaaring mas mahal pa kaysa sa minimum na sahod sa isang buwan. Kumikinang ang sahig na Italian marble sa ilalim ng malambot na liwanag ng mga crystal chandelier na mas mahal pa kaysa sa kikitain ni Linda sa loob ng 10 taon. Ang mga mesa ng mahogany ay hindi lang para sa pagkain. Ito'y plataporma ng mga negosyong milyon-milyon ang halaga. At ang isang tulad ni Linda ay halos walang saysay sa ganitong lugar. 28 na siya at 6 na buwan nang nagtatrabaho roon. 6 na buwang suot ang parehong malinis na itim na uniforme gabi-gabi. 6 na buwang nagbubuhos ng champagne na 3,000 reais ang halaga para sa mga lalaking ni hindi man lang tumitingin sa kanyang mukha habang uma-order. 6 na buwang nakikinig sa mga usapan tungkol sa yate, mga mansyon sa Miami, kalakalan sa stock market at mga biyahe sa Dubai. 6 na buwang parang multo, pero si Fernando Castillo kailan may hindi siya pinapalampas. Nasa early 50s na si Fernando, may kialinisang suklay sa abong buhok at suot na salamin na halos katumbas ng 3 buwang renta ni Linda. Isa siya sa may-ari ng pinakamalalaking construction firms sa Sao Paulo. Makikita ang kanyang pangalan sa mga gusali sa buong lungsod. 3 beses kada linggo siyang dumadalaw sa Bellini-Doro. Sa bawat pagdalaw, may pinipili siyang lait-laitin, mapangutyang biro sa maling pagbigkas ng sommelier. Mapanirang komento sa kabagal ng waiter, pekeng reklamo para lang makaiwas magbigay ng tip. Nabubuhay siyang pinapaliit ang pagkatao ng iba, doon siya lumalakas ang pakiramdam. At si Linda ang paborito niyang target, marahil dahil hindi siya tuluyang umiiwas ng tingin. Marahil dahil kahit naka-uniforme ng waitress, may kung anong paninindigan sa kanyang tindig, isang bagay na hindi kayang baliin na labis na nakakaabala kay Fernando. May dignidad siya, grasya, isang tahimik na kumpiyansa na hindi matanggap ng lalaking katulad ni Fernando. Hindi kayang tiisin ng ganitong uri ng lalaki ang makakita ng lakas sa mga taong inaakala nilang mas mababa sa kanila. "Anong problema, iha?" tanong niya, may pekeng awa sa boses. "Ayaw mo ba ng 1,000 dolyar? Kinuha niya ang isa sa mga pera at iwinagayway sa hangin, ipinapakita ito. "Halos 6,000 reais yan," dagdag niya. "Baka mas malaki pa sa kinikita mo buong buwan sa kakalakad-lakad dala ang mga plato." Lalong naging hindi komportable ang mga Amerikano. Ang isa sa kanila, matandang lalaki na may gintong salamin, ay tila gustong magsalita pero pinigilan siya ni Fernando. "Baka nga ni thank you, hindi niya kayang sabihin sa Ingles," sabi ni Fernando. Nakangisi sa mga bisita na para bang nagbabahagi ng isang lihim na biro. "Pero bigyan natin siya ng tsansa. Baka sorpresahin niya tayo." Sa puntong iyon, tumahimik ang buong restoran. Ang mga nasa ibang mesa ay tumingin na lamang sa kanilang pagkain, kunwaring hindi nakikinig. Pero lahat sila'y nakikinig. Sa may bar, nakatigil si Eduardo, ang manager, at hindi alam kung dapat bang makialam.
Tumigil din ang ibang waitress sa paglalakad, ang mga tray nila ay parang nakabitin sa ere, tila mga estatwang nakapos, parang buong restaurant ay hindi humihinga. Tinitigan ni Linda ang tambak ng dolyar sa kanyang tray, bago ang mga pera, may kakaibang berdeng kulay na tanging sa dolyar lang makikita, 1,000 dolyar. Hindi siya mali, mas malaki pa ito kaysa sa buwan ng sahod niya. Pambayad sa 2 buwang upa, halos sapat para sa gamot ng kanyang ina. Makakagaan ito kahit paano. Makakahinga siya kahit ilang linggo lang nang walang bigat sa dibdib. Pero hindi tungkol sa pera ito, alam niya. Alam ng lahat sa silid, tungkol ito sa kapangyarihan. Sa pagpapakitang may kaya siyang durugin ang isang waitress sa harap ng mga banyagang bisita. Na isa lang siyang mahirap, walang pinag-aralang babaeng Brazilian, na ni sariling wika ay hirap. Paano pa ang banyaga? Sa isip ni Fernando, ang lugar niya ay palaging nasa ilalim. Huminga ng malalim si Linda. Mahigpit ang hawak sa tray, namutla ang mga knuckles. Naalala niya ang kanyang ina, si Angelina, na nasa kama lang sa bahay dahil hindi na kaya ang hagdan. Umaasa sa kanya sa lahat ng bagay. Ang gamot sa diabetes na nagkakahalaga ng 500 reais, gamot na hindi pa rin niya nabibili ngayong buwan. Naalala niya sina Richard at Teresa, ang mas nakakabata niyang mga kapatid. Mga teenager na halos di niya kilala dati, pero ngayon ay responsibilidad na niya. At naalala niya ang hindi pa rin nababayarang renta. Naalala ni Linda ang eviction notice na dumating 1 linggo pa lang ang nakakalipas. Ang mga hindi bayad na bayarin, kuryente, tubig na nagsisiksikan na sa ibabaw ng mesa. Inisip niya kung ilang beses sa huling 6 na buwan siyang napilitang lunukin ang kanyang pride. Napilitang pigilan ang sariling magsalita kahit nasasaktan, yumuko. Tiniis ang mga hindi angkop na komento, nagkunwaring hindi napapansin ang mga mapanghamak na titig. Tinanggap ang pagtrato sa kanya na parang hindi siya isang buong tao. Lahat ng iyon dahil kailangan niya ang trabahong ito, dahil wala na siyang ibang pagpipilian, dahil nakasandal sa kanya ang buong pamilya, at saka naalala niya ang babaeng dati niyang sarili. Bago bumagsak ang lahat, bago tumihaya ang mundo niya, bago siya tuluyang naging isang aninong hindi napapansin. Mr. Castillo, sabi niya, mas matatag ang tinig niya kaysa sa inaasahan, matigas, hindi natitinag, umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid kainan. Lalong lumawak ang ngiti ni Fernando, akala'y siya na ang nanalo. Inisip niyang aatras si Linda. Nayuyuko ito sa kahihiyan, nahihingi ng paumanhin, na mapapatunayan niya ang kanyang punto sa harap ng mga Amerikano. Tinatanggap ko, ani Linda. Bahagyang kumibot ang kumpiyansang ekspresyon ni Fernando. Ano yon? Tinatanggap ko ang hamon mo, ulit ni Linda. Ngayon ay nakatingin na sa kanya ng diretso sa mata. Pagsisilbihan kita sa Ingles. At kapag nagawa ko yon, babayaran mo ako ng 1,000 dolyar dito mismo sa harap ng lahat. Bahagya siyang tumigil. Kasunduan ba yan? Napakurap si Fernando, bahagyang nabigla. Ngunit agad din bumalik ang ngiting mayabang. Tatanggap ka pala? Ang saya naman, sabi niya. Palakpak na parang nanunuya, may pagmamalaki sa kilos. Gawin nating mas kapanapanabik para sa'yo. Kung kaya mong tanggapin ang buong order sa Ingles, walang pagkakabulol, walang maling salita, walang imbento, babayaran kita. Pero kailangan natural ang dating, tunay. Naiintindihan, lumingon siya sa mga Amerikanong bisita. Sila ang magiging hurado. Galing silang New York, malalaman agad nila kung nagkukunwari ka lang. Tinangka ng isang executive, ang matandang lalaki na may gintong salamin na magsalita. Fernando, parang hindi ito tama. Hindi naman niya kailangang... Siyempre kailangan, Alvaro, sabat ni Fernando, tumatawa ng malakas. Tinanggap niya, di ba? Sumandal siya sa mamahaling upuang balat, nakatawid ang mga braso at nakangiting mapanlait. Sa katunayan, taasan natin ang pustahan. Kapag nagtagumpay ka, bibigyan kita ng 2,000 dolyar.
2,000. Tumigil siya para bigyang diin ng halaga. Pero kung pumalpak ka, pinatagal niya ang katahimikan, hihingi ka ng tawad. Dito mismo, sa harap ng lahat, dahil sinayang mo ang oras namin. Nagumpisang magbulong-bulungan ang mga tao sa paligid. Lumapit si Eduardo mula sa bar. Mr. Castillo, hindi yata tama na ano? Putol ni Fernando ngayon ay may matalim na tingin na hindi ako pwedeng makipagkasundo sa isang adult employee na may sariling isip o gusto mong mawalan ng pinaka-importanting customer mo. Bumigat ang tensyon sa pagitan nila. Napalunok si Eduardo at tahimik na umatras pabalik sa bar. Muling tumutok si Fernando kay Linda at bumalik ang mapanuksong ngiti. O ano? Tinatanggap mo ba ang bagong kondisyon? $2,000 kung magtagumpay ka. Publikong paghingi ng tawad kung pumalpak dahil siguradong papalpak ka, sweetheart. Pero magiging masaya itong panoorin. Ramdam ni Linda ang bawat matang nakatutok sa kanya. Kita niya ang pag-aalala sa mukha ni Eduardo. Ang habag sa tingin ng kanyang mga kasamahan, ang mga mayayamang parokyano na tila gutom sa palabas, naghihintay kung tatayo siya o aayaw sa kahihiyan. At napansin niya ang mas mahalagang bagay, ang ngiti ni Fernando, puno ng pang-uuyam at pagmamaliit. $2,000 o matinding kahihiyan. Naalala niya ulit ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, ang mga taon ng hirap, sakit at sakripisyo. At pagkatapos, naalala niya ang mas mahalaga. Naalala niya ang dignidad, ang sariling halaga, lahat ng bagay na ipinapalagay ng mga katulad ni Fernando na wala dapat ang mga tulad niya. Tinatanggap ko, sabi ni Linda. Kalma ang kanyang tinig, makinis, parang isang lawa na hindi ginagalaw ng hangin. Hinampas ni Fernando ang mesa, gamit ang 2 palad, gumalaw ang mga baso ng alak. Perpekto, singhal niya. Simulan natin, bigyan mo ako ng buong order sa Ingles. Walang pagkakamali, walang pag-aalinlangan. Makikinig ang mga ginoong ito sa bawat salita. Iwinagayway niya ang kamay na parang isang showman sa entablado. Maari ka nang magsimula. Maingat na inilapag ni Linda ang tray sa katabing mesa. Inabot ang kanyang order pad mula sa apron. Matatag ang kanyang mga kamay. Mabilis ang tibok ng puso niya, pero kalma at kontrolado ang kanyang paghinga. Itinaas ni Linda ang ulo niya at tumitig ng direkta sa mga mata ni Fernando Castillo. Sa harap ng pinakamayayamang tao sa Bellini d'Oro, habang nakabitin sa pagitan ng $2,000 at ganap na kahihiyan, nagsimulang magsalita si Linda. Ngunit upang tunay na maunawaan kung ano ang nangyari sa sumunod na sandali, kung saan niya hinugot ang lakas ng loob para tumindig, kailangang malaman kung sino talaga siya. Dahil ang babaeng nakatayo roon, nakasuot ng itim na uniforme, may hawak na order pad, ay hindi ang babaeng iniisip ni Fernando Castillo, hindi kahit kaunti. Hindi ganito ang buhay ni Linda noon. Kilala siya noon bilang Dr. Linda Bautista, isang titulong nakamit niya sa pamamagitan ng matinding sipag, puyat at mga sakripisyo. Mayroon siyang degree sa literatura mula sa USP, Universidade de São Paulo, isa sa mga pinakamahusay na universidad sa Brazil. Nagpatuloy siya sa Masters sa Applied Linguistics at kalaunan ay nakapagtapos ng PhD sa Translation and Interpretation. Naipagtanggol niya ang kanyang disertasyon na may karangalan, nakapag-publish sa mga international journals at nakatanggap ng mga imbitasyon upang mag-lecture sa mga universidad sa buong Europa. Sa edad na 23, si Linda ay bihasa sa 5 wika: Ingles, Pranses, Espanyol, Italiano at Mandarin. At hindi lang basta marunong, ganap ang kahusayan niya. Kaya niyang mag-isip, managinip at magbiro sa alinman sa mga wikang iyon. 5 taon siyang naging propesor sa universidad. Nagtuturo ng translasyon at interpretasyon sa mga estudyanteng humahanga sa kanya.
Sinasabi ng marami na may kakaiba siyang kakayahang gawing simple ang mga komplikadong konsepto at gawing kaakit-akit ang mga intimidating na wika. Malaki ang kinikita niya bilang guro, nasa ₱9,000 bawat buwan. Ngunit ang kanyang tunay na passion ay ang pagiging simultaneous interpreter. Nagtatrabaho siya sa mga high-level na international na events, business conferences at diplomatic summits. Sa loob ng soundproof booth, suot ang headset, ini-interpret niya ng live, nang walang aberya, walang pagkukulang. Ang trabahong ito'y nangangailangan ng matinding focus at perpektong katumpakan. Isang pagkakamali lang ay maaaring makasira ng kasunduan. Pero si Linda, namumuhay sa ganitong pressure. Nag-interpret na siya para sa mga CEO, ambassador at opisyal ng gobyerno. Nakapagtrabaho sa malalaking summit, product launches at corporate conventions. Kilala siya sa industriya. May respeto sa kanyang pangalan at binabayaran siya ng sapat. Nakararami siya ng humigit kumulang 10 event kada buwan at kapag pinagsama ang kita niya mula sa pagtuturo at interpreting, umaabot ito ng 15 hanggang 20,000 reais sa peak season. Masagana ang kanyang buhay. Sa edad na 25, tinatamasa niya ang tagumpay. Lahat ng pinaghirapan niya ay unti-unting nagkakatotoo. At pagkatapos, isang tawag ang bumago sa lahat. Maagang Huwebes ng umaga, kakauwi lang niya mula sa isang event. Pagod na pagod, mahimbing ang tulog nang tumunog ang kanyang cellphone ulit-ulit. Pagkabiglat inis, sinagot niya ito. Isang tinig ng babae ang narinig, hindi pamilyar, nanginginig, umiiyak. "Kayo po ba si Linda Bautista, anak ni Antonio?" "Oo," sagot ni Linda litong-lito. "Sino to?" "Anong nangyayari?" "Inatake sa puso ang tatay mo. Nasa ospital, malubha ang kalagayan niya." Agad siyang bumangon, gulat at panik ang bumalot sa katawan. "Saan ospital? Pupunta na ako ngayon." Nagmaneho siya sa gitna ng tahimik na lungsod, parang wala sa sarili. 20 minuto lang at nakarating siya sa ospital. Doon niya unang nakita si Angelina, isang babaeng nasa early 40s, may bahid na puti sa buhok at namumugto ang mga mata sa kaiiyak. Hindi pa niya kailanman nakita ito. "Hindi mo alam?" tanong ni Angelina, halatang nagulat. "Hindi sinabi sa iyo ni Antonio?" "Hindi," sagot ni Linda. Ipinaliwanag ni Angelina na 5 taon na silang kasal ni Antonio. Mayroon siyang 2 anak mula sa naunang asawa, sina Richard at Teresa. At sa loob ng 5 taon, tinuring silang tunay na anak ni Antonio. Siya ang nagsustento sa kanila, nagtaguyod sa pamilya. At hindi man lang ito nabanggit kay Linda. Sa totoo lang, malamig at malayo ang relasyon nilang mag-ama. Lumaki si Linda halos mag-isa matapos iwan ng ina noong siya'y 5 taon pa lang. Nagtrabaho ng todo si Antonio bilang driver ng bus. Gabi, weekend, pista opisyal. Para lang mapag-aral si Linda, para magkaroon siya ng kinabukasan. Ngunit walang tunay na lambing sa pagitan nila. Walang yakap, walang halakhak, tanging responsibilidad. Binibisita niya ito 1 beses kada buwan, karaniwang para sa isang tahimik na tanghalian. Tatanungin siya tungkol sa trabaho. Sasagot siya ng maikli. Sasabihin nitong proud siya. Magpapasalamat si Linda. Tapos uuwi na sila sa kanya-kanyang mundo. Hindi niya alam na nagsimula na itong muli, na may bago itong pamilya, na nakatagpo ito ng bagong kasiyahan. At ngayon, si Antonio ay nasa kama ng ospital, intubated. Lumalaban para mabuhay. Sinabi ng mga doktor na 50% lang ang tsansa ng kanyang ama na mabuhay. Hindi nagdalawang isip si Linda. Humingi siya ng pansamantalang leave sa universidad. Kinansela ang lahat ng interpretasyon na naka-schedule para sa mga susunod na buwan at isinakripisyo ang lahat upang maalagaan ang kanyang ama. Ang operasyon pa lang ay nagkakahalaga ng 120,000 reais. Sa pampublikong sistema ng kalusugan, SUS, 4 na buwan ang hinihintay. Pero wala siyang 4 na buwan.
Kaya si Linda ang nagbayad. Winaldas niya ang buong ipon niya. Ang 50,000 reais na inipon niya bilang paunang bayad para sa sarili niyang apartment, naglaho sa loob lang ng isang hapon. Nabuhay ang kanyang ama pagkatapos ng operasyon. Nanatili pa ito sa ospital ng 2 buwan pa. Isa pang 60,000 reais ang naglaho sa bayarin, gamot at physical therapy. Ibinenta ni Linda ang kanyang kotse upang matustusan ang lahat. Sa wakas, gumaling ang kanyang ama, nakalabas na ng ospital, nakauwi na. Doon lang muling huminga si Linda. Sinabi niya sa sarili na lahat ay sulit, na maaari na siyang bumalik sa dati, na mababawi niya ang pera, na babalik sa normal ang buhay. Ngunit makalipas ang 3 buwan, dumating ang ikalawang atake sa puso at pagkatapos ang ikatlo. Mas maraming panibagong pagka-ospital, mga operasyon, mga reseta. Ang pera parang buhangin sa palad, nawawala bago mo pa mabilang. Ibinenta ni Linda ang kanyang apartment, lumipat sa maliit na bahay sa gilid ng lungsod kung saan nakatira ang ama niya kasama sina Angelina at mga bata. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang pagiging interpreter pero hindi na siya makapanumpa sa mga event. Kailangan niyang maging laging handa para sa mga emergency, para maghatid sa check-up, para sa mga araw na hirap gumalaw ang ama. Tumigil ang mga kliyente sa pagtawag, pinalitan siya ng universidad, at sa isang iglap, si Linda ay walang trabaho, walang pera, walang apartment, walang kotse, walang kinabukasan. 10 buwan na ang nakalipas, namatay ang kanyang ama. Matapos ang 1 taon at kalahating pakikipaglaban, bumigay ang puso nito. Bigla, sa gitna ng gabi, walang pagdurusa, walang huling salita, basta na lang huminto. At nang sa wakas ay nagsimula ng huminga muli si Linda nang akala niyang makakapagsimula na uli, natuklasan niya ang iniwang mga utang ng kanyang ama. Napakaraming utang, maxed out na credit cards, mga personal loan na kinuha ng palihim para tulungan si Richard sa kursong teknikal, para bumili ng gamot para kay Angelina na may diabetes at alta presyon. Ang libing ay nagkakahalaga ng 12,000 reais. Wala si Linda ni 1 sentimo. Kumuha siya ng loan, isa pang butas na kailangang lampasan. Dahan-dahang napagtanto ni Linda na siya ay naipit. Hindi na makapagtrabaho si Angelina, sobrang mahina ang katawan. Si Richard ay 17, patapos ng high school. Si Teresa ay 15, palang nagsisimula pa lang. 2 kabataang halos hindi niya kilala. Mga batang hindi niya legal na responsibilidad, pero sa puso niya, obligasyon niya sila. Dahil itinuring silang tunay na anak ng kanyang ama, dahil wala na silang iba, dahil bata pa rin sila. Sinubukan ni Linda na bumalik sa mundo ng interpretasyon. Nag-email siya sa lahat ng agency na nakatrabaho niya noon. Karamihan hindi siya sinagot. Ang iilan nagsabing laos na ang kanyang profile. Kailangan nila ng kamakailang karanasan. Puno na raw ang merkado. Mas bata, mas mura, mas available. 3 taon ang pagkawala sa industriya ay parang isang buong buhay na nawala. Sinubukan din niyang magbigay ng pribadong aralin sa wika. May 4 siyang estudyante. Kumita siya ng 1,500 reais kada buwan. Ni pambayad sa renta, hindi sapat. Hanggang sa nakita niya ang isang ad para sa trabaho sa Bellini d'Oro. Kailangan ng waitress, walang karanasang kailangan. Magandang anyo, night shift. Nag-apply si Linda, nagsinungaling sa resume. Sinabi niyang high school lang ang natapos niya. Ipinagmalaki na nakatatrabaho na siya sa ibang restoran. Dahil kung sinabi niya ang totoo na may PhD siya, hindi siya matatanggap. Ayaw ng mga amo ng sobrang kwalipikado. Magdududa silang magtatagal ka. At marahil, tama sila. Si Eduardo ang tumanggap sa kanya agad. Matikas ang tindig ni Linda. Magalang, may wastong asal. Nagsimula siya sa susunod na linggo. Minimum wage, 1,400 reais kada buwan. Plus tips. Sa maswerteng buwan, baka umabot ng 3,000 reais. Pero kulang pa rin.
Ang renta pa lang ay 1,800, tapos kuryente, tubig, gas, internet, pagkain. May mga gamot na kailangang bilhin para kay Angelina. Mga kwaderno, libro at uniforme para kina Richard at Teresa. Araw-araw, paulit-ulit na kinukwenta ni Linda sa isip ang mga numero. May utang siya rito, may utang siya roon. Iuurong ang isang bayarin para mabayaran ang isa. Palagi siyang luging-lugi. Palaging may takot. Takot na mawalan sila ng tirahan. Takot na mawalan ng makakain. Takot na baka biglang mangailangan si Angelina ng emerensyang medikal at wala siyang perang ipangpapa-ospital. At gayon man tuwing gabi, isinusuot ni Linda ang kanyang itim na uniforme. Inaayos ang buhok sa isang mahigpit na ponytail. Tinitingnan ang sarili sa salamin sa locker room. At tinititigan ang isang taong halos hindi na niya makilala. Nasaan na si Dr. Linda Bautista? Nasaan na ang interpreter na minsang nagtrabaho sa mga booth ng United Nations? Nasaan na ang propesor na pinupuno ng sigla at inspirasyon ng bawat silid-aralan? Nasaan na ang babaeng naglalakad sa mga kalsada ng Paris, kumakain sa mga mamahaling restaurant kasama ang mga diplomat? Wala na siya. Nilamon ng bigat ng mga pasaning hindi naman niya pinili. Nalubog sa mga utang na hindi naman niya nilikha. Nawalan ng saysay sa isang buhay na hindi naman niya pinlano. At si Fernando Castillo na nakaupo sa paborito niyang mesa, tinitingnan siya bilang isang hamak na waitress lang, isang babaeng karaniwan, isang tagasilbi, isang bagay na katawa-tawa, isang walang halaga. Pero nagkamali siya. Dahil sa ilalim ng uniforme, sa kabila ng pagod, kawalan ng pag-asa at taon ng paghihirap, naroon pa rin si Dr. Linda Bautista, ang babaeng bihasa sa 5 wika, ang babaeng nagsalin para sa mga diplomat, ang babaeng nagturo sa pinakamahusay na universidad sa Europa. Hindi siya nawala. Naghihintay lang siya at dumating na ang tamang sandali. Binuka ni Linda ang kanyang bibig at nagsimulang magsalita, at ang unang salitang binitiwan niya, binago ang lahat. Ang Ingles na kanyang ginamit, hindi ito balu-baluktot, hindi ito galing sa panonood ng TV o gabing klase. Ito'y malinaw, tiyak at natural. Walang pagkakamali, walang pag-aatubili. At ang accent, perpektong Amerikano. Nibahid ng Brazilian accent, wala. Good evening, gentlemen, wika niya sa perpektong Ingles. My name is Linda and it's a pleasure to serve you this evening. If I may, I'd like to begin by introducing our wine list. We offer a carefully selected collection featuring French, Italian, Argentine, and Chilean labels, all handpicked by our in-house sommelier. Tahimik ang buong silid, walang umimik, hindi makapaniwala ang lahat. Napakurap si Fernando Castillo, 1 beses, 2 beses, muli. Parang hindi niya maintindihan ang naririnig, nakabuka ang bibig, ang mayabang ng ngiti, naglaho, napalitan ng pagkalito, nagkatinginan ang mga Amerikanong executive. Si Alvaro, ang matandang may gintong salamin, yumuko patungo sa mesa, lubos na nakatuon na ngayon. Ang mas batang lalaking may maitim na buhok, taas ang kilay, halatang humanga. Ang pangatlo, isang Asyanong lalaki na halos walang imik, buong gabi, umayos ng upo, nagpapakitang interesado. Pero hindi tumigil si Linda. Wala siyang binigyan ng pagkakataong sumingit. Wala siyang iniwang puwang para guluhin ni Fernando ang kanyang sandali. Ang boses niya ay matatag, maliwanag at profesional. Gaya ng isang ganap na bihasa, hindi lang sa wika, kundi sa buong karanasang iyon. For starters, patuloy niya, I'd recommend our octopus carpaccio with capers and truffle oil. Or, if you prefer something richer, the salmon tartare is served with caviar and wasabi cream. For your main course, our chef has prepared a 45-day dry-aged sirloin, encrusted with fine herbs and fleur de sel, paired with a creamy porcini mushroom risotto made with imported Italian ingredients and seasonal vegetables sautéed in herb butter.
To complement your meal, our sommelier suggests a 2019 Argentine Malbec from the Special Reserve Collection, noted for its bold red fruit flavors and smooth, velvety finish. Ibinuka ni Fernando ang bibig, pilit na gustong magsalita. Wait a second, this can't... Ngunit itinataas ni Alvaro ang kamay, mahinahon, tahimik pero may autoridad. Isang malinaw na senyales na hayaan si Linda magsalita. At sa unang pagkakataon, nakangiti siya. Tunay, maggiliw, may paghanga. At nang huminto si Linda upang huminga, si Alvaro ang nagsalita. Sa Ingles na may malinaw na Boston accent, "Your English is outstanding, Anya. Better than most Americans I've met. Where did you learn to speak like that?" Lumingon si Linda at sa isang kalma at may kumpiyansang ngiti, sumagot siya sa Ingles. "Thank you, sir. That's very generous of you. And if you prefer, I'd be happy to serve you in French, Spanish, Italian, or Mandarin, whichever language you feel most comfortable with." Biglang sumabog sa reaksyon ng mesa, tumawa ng malakas ang executive na may maitim na buhok, hindi makapaniwala. Sabay hampas ng palad sa mesa. Yumuko ang asyanong executive, malapad ang mga mata, nakatuon ang pansin kay Linda. Si Alvaro, binagsak din ang palad sa mesa, nakanganga sa pagkagulat, umiiling, ngunit ang uri ng pagkagulat na puno ng paghanga. "Limang wika?" tanong ni Alvaro sa Ingles, taas ang boses. "Sinasabi mong fluent ka sa 5 wika?" "Opo, sir," sagot ni Linda kalma. "Fluent," kumpirma niya. Tumalikod ang batang executive kay Fernando. "Alam mo ba ito? Parang nawala ng kulay ang mukha ni Fernando." Namutla siya. Ang kanyang mga labi ay bumukas at nagsara. Walang tunog. Parang isda na kumakawala ng hininga sa tuyo. Pilit siyang naghahanap ng salita pero walang lumabas. "Hindi totoo to. Kunwari lang siya, may nagturo sa kanya. Sinadyan nila to." "Fernando," putol ni Alvaro, lumipat na sa Portuges, ang boses mabigat at matatag. Bawat salita ay parang batong bumabagsak. Inilarawan lang niya ang buong gourmet menu gamit ang eksaktong culinary terms sa perpektong Ingles na may native na American accent. Hindi iyon acting, hindi iyon script. Talagang bihasa siya sa wika. Pero waitress lang siya. Paano magiging posible? "Maaari kong patunayan," putol ni Linda. Ang boses niya ay nanatiling kalmado, ngunit ngayon ay may hindi mapag-aalinlangan ng autoridad. Tumalikod siya sa batang executive na kanina ay narinig niyang nagsalita sa Spanish sa isang tawag bago dumating si Fernando. Diretsong hinarap niya ito at lumipat sa Spanish. Ang kanyang accent ay malinis, Castilian at natural. "Disculpe senyor," wika niya sa perpektong Spanish. "Napansin kong kanina ay nagsasalita kayo sa Spanish. Kung gusto ninyo, maari ko kayong pagsilbihan sa wikang yon. Masaya akong ipaliwanag ang bawat putahe sa aming menu, kabilang ang aming mga espesyal na dessert. Mayroon kaming handmade flan na may caramel at orange syrup, topped with toasted almonds. At isa pang 70% Belgian chocolate brownie na may vanilla ice cream at red berry coulis." Napatingin ang lalaki sa kanya, tila napako. Ilang segundo siyang walang masabi. Pagkatapos, sa wakas ay nagsalita sa Spanish. May paghanga sa tinig. "Nakakamangha ito, Anya. Hindi ako makapaniwala. Perpekto ang Spanish mo, pati ang accent, walang kapintasan. Mas mahusay ka pa kaysa sa sekretarya ko sa Madrid." Bahagyang yumuko si Linda bilang pasasalamat. Pagkatapos ay tumingin sa ikatlong executive, ang tahimik na lalaking halos walang imik buong gabi. "Gusto niyo po bang ipagpatuloy ko sa Mandarin?" tanong niya sa Portuhes. At bago pa ito sumagot, agad siyang lumipat sa Mandarin. Tinalakay niya ang mga house specialties, ang best wine pairings at ang mga rekomendasyon ng chef. Tumayo ang executive, halatang nagulat. Sumagot ito ng mabilis sa Mandarin, tinatantya ang kanyang kahusayan. Agad siyang tumugon, walang sablay, tiwala, walang alinlangan.
Biglang binagsak ni Fernando ang dalawang palad sa mesa. Malakas ang tunog na yumanig sa mga wine glass. Isa halos tumumba. "Tama na, tigilan niyo tong kalokohan," sigaw niya. Umingay ang kanyang boses sa buong silid. Hilaw, takot, galit. "Setup to, planado to. Isang setup." Lumingon si Alvaro sa kanya. Malamig ang mukha at mas malamig pa ang boses. "At sino ang inaakusahan mong sangkot dito, Fernando?" "Siya, kayo, lahat kayo." Sabay turo at galaw ng kamay ni Fernando, desperado. Walang waitress na nagsasalita ng 5 wika. Imposible, nagsisinungaling siya. Hindi ko siya naririnig na nagsisinungaling, sabat ng batang executive matalim ang tono. Naririnig ko siyang magsalita ng Spanish nang mas mahusay pa sa karamihan ng native speakers na kilala ko. At perpekto ang Mandarin niya, dagdag ng Asyanong executive. Ngayon ay nagsalita na rin sa Portuges. May malakas na accent pero malinaw. Beijing dialect, hindi madaling matutunan yon. Sa puntong iyon, lahat ng tao sa restoran ay nakatutok na. Wala nang nagpapanggap na hindi nakikinig. Ang mga bisita sa katabing mga mesa nakatalikod na paharap sa eksena. Tumigil ang mga waiter sa paglalakad, hawak pa ang trays sa ere. Si Eduardo, ang manager, nakasandal sa bar, namumutla, hindi sigurado kung dapat ba siyang makialam. Mula sa kalapit na mesa, isang eleganting babae ang nagsimulang pumalakpak, dahan-dahan sa una. Sumunod ang isa pa at isa pa. Sa loob ng ilang segundo, kalahati ng restoran ay pumapalakpak. Lumingon si Fernando sa paligid, nababaliw. Ramdam niya ito, ang kontrol ay dahan-dahang dumudulas sa kanyang mga kamay gaya ng buhangin. Ang kahihiyang inihanda niya para kay Linda, ngayoy bumabalik sa kanya, mas malakas, mas malupit. At ang pinakamasakit sa lahat, nangyayari ito sa harap ng mismong mga taong gusto niyang bigyang impress. "Sino ka ba?" biglang tanong ni Fernando nakatingin kay Linda. Ang boses niya ay basag na, magaspang, talo. "Sino ka ba talaga?" At sa sandaling iyon, nagpasya si Linda na hindi na siya magtatago. Hindi sa katotohanan, hindi sa sarili niya, hindi sa kanya. Direkta niyang tinitigan si Fernando Castillo, ang lalaking 6 na buwan siyang hinamak, pinaliit at tiningnang parang wala siyang halaga, at pinili niyang ipakita sa kanya kung sino talaga siya. "Ang pangalan ko ay Linda Bautista," sabi niya, matatag ang boses na umalingaw-ngaw sa tahimik na restaurant. "Mayroon akong degree sa Languages and Literature na may espesyalisasyon sa translation mula sa University of São Paulo. May master's din ako sa Applied Linguistics at PhD sa Simultaneous Interpretation." Tumigil siya. Hinayaan ang bigat ng kanyang mga salita na lamunin ang katahimikan. 5 taon akong naging propesor sa universidad. Nagturo ako ng foreign languages sa USP kung saan din ako nag-aral. Naging professional simultaneous interpreter ako sa mga international conferences, high-level corporate events at diplomatic meetings. Walang kumikilos. Maging ang tunog ng air conditioner ay tila mas maingay kaysa sa lahat. Nakatingin si Fernando sa kanya na para bang sinabi niyang marunong siyang lumipad. Nakatanga siya, namutla. Hindi niya maiproseso ang narinig. Si Alvaro, gayon paman, ay may ibang ekspresyon. Nakangiting parang may naiisip, tulad ng taong naguugnay ng mga piraso ng palaisipan. "Linda Bautista," ulit niya ng mabagal. "Sandali lang, Linda Bautista mula São Paulo?" "Opo, sir," sagot ni Linda. "Isa ka ba sa mga lead interpreter sa 2021 International Conference on Business and Innovation, yung ginanap sa Maxo de Plaza Hotel?" Napakurap si Linda. "Opo, nagtrabaho ako doon." Hinampas ni Alvaro ang noo at napahalakhak, hindi makapaniwala pero tuwang-tuwa. "Sabi ko na nga ba kilala kita?" Lumingon siya sa mga kasamahan niya. Siya ang nag-interpret para sa akin sa conference na yon. Nagbigay ako ng lecture tungkol sa emerging markets. Naalala ko yon. Tumingin ulit siya kay Linda, nakangiti ng buong puso.
napakahusay mo. Ikaw ang pinakamahusay na interpreter na nagkaroon ako. Pati ang mga biro ko na translate mo ng may humor. Nagmukha akong fluent. Ngumiti si Linda, ang unang tunay ng ngiti niya ngayong gabi. Salamat po, Mr. Rodriguez. Naalala ko rin ang lecture ninyo. Rodriguez? Bulong ni Fernando, gulat na gulat. Kilala mo siya? Kilala ko ang trabaho niya, mariing sabi ni Alvaro, at nagbayad ako ng $5,000 para sa isang araw ng serbisyo niya sa event na iyon. 5,000 at karapat-dapat siya sa bawat sentimo. Tumingin si Alvaro kay Fernando. Malamig, matulis. Alam mo ba kung sino ang sinubukan mong ipahiya ngayong gabi? Tahimik si Fernando. Halos wala ng kulay ang mukha niya. Ang babaeng ito, patuloy ni Alvaro, itinuro si Linda, ay isa sa pinakarespetadong interpreter sa buong Brazil. Nagtrabaho para sa United Nations, global corporations, embassies. At ikaw, anong nakita mo? Isang waitress. Isang puntere ng pang-aalipusta. Mula sa kabilang mesa, tumayo ang eleganting babaeng unang pumalakpak kanina. Bakit ka nagtatrabaho rito kung ganyan ka kagaling? Tanong niya, taos-pusong nagtataka. Huminga ng malalim si Linda. At sa pagkakataong ito, bahagyang nanginig ang kanyang boses, pero saglit lang, nagpatuloy siya. 3 taon na ang nakalipas, panimula niya, inatake sa puso ang tatay ko. Kailangan niya ng agarang operasyon, hindi pwedeng hintayin ang pampublikong sistema. Wala na siyang buwan para maghintay, huminto siya. Iniwan ko ang lahat, nag-leave ako sa universidad. Kinansela ko ang lahat ng kontrata. Ginastos ko ang lahat ng ipon para iligtas siya. Ibinenta ko ang apartment ko. Ibinenta ko ang kotse ko. Inubos ko ang lahat. Tahimik ang lahat. May ilan ng palihim na umiiyak. Bumuti siya. Sandali lang. Dumating ang ikalawang atake at ang ikatlo. Mas maraming ospital. Mas maraming operasyon. Mas maraming bayarin. 3 taon ko siyang inalagaan. Matatag niyang sabi, nang mamatay siya, 10 buwan na ang nakalipas, natuklasan kong may pamilya pala siyang di ko kilala. May asawang may sakit, may 2 kabataang walang ama, at iniwan niya ako ng bundok ng utang. Sa puntong iyon, nakayuko na si Fernando, hindi makatingin sa kanya. Ako ang naging responsable para sa kanila, sa renta, sa pagkain, sa gamot, sa paaralan, at wala na akong trabaho. Sinubukan kong bumalik sa interpretation, pero pagkatapos ng 3 taong pagkawala, wala nang tumatanggap sa akin. Kailangan ko ng pera, agad. Kaya tinanggap ko ang trabahong ito. Tumingin siya sa buong silid. Lahat nakatingin pa rin sa kanya. Kumikita ako ng minimum wage, plus tips. 6 na gabi kada linggo, 7:00 ng gabi hanggang hating gabi. Sa umaga, ako ang nag-aalaga sa foster mother ko na bedridden. Ako ang naghahatid sa foster siblings ko sa eskwela. Ginagawa ko ang lahat para buhayin ang pamilyang ito. At muli niyang tinitigan si Fernando. Araw-araw, pinaglilingkuran ko ang mga taong gumagastos ng kinikita ko sa loob ng 1 buwan. Sa isang gabi lang, tinitiis ko ang mga komento, ang mapanghusgang titig, ang kalupitan, lalo na mula sa iyo, Mr. Castillo. Hindi pa rin nanginginig ang boses niya. Pero ginagawa ko ito dahil wala akong pagpipilian. Dahil may mga umaasa sa akin. Dahil kailangan kong mabuhay. Isang luha ang gumulong mula sa pisngi ng eleganteng babae. Nag-alok ka sa akin ng 2,000 reais, sabi ni Linda. Matalim ang tingin. Para pahiyain ako. Para patunayan na bubo ako. Para pagtawanan mo ako kasama ng mga kaibigan mong makapangyarihan. Lumapit siya, pero ang hindi mo alam, ang hindi mo nakita, ay ang babaeng ito ay nakapagsalin para sa mga taong mas makapangyarihan kaysa sa iyo kailanman. Nagturo ako sa mga universidad na malamang ni hindi mo narinig. Nagturo ako sa mga professional, executive, diplomat. Tahimik ang lahat, tanging hininga lang ang naririnig. Ang pagsusuot ko ng waitress uniform ay hindi nangangahulugang mangmang ako. Hindi ito nangangahulugang mahina ako. At lalong hindi nangangahulugang mas mababa ako sa iyo. Ibig sabihin lang nito,
Lumalaban ako sa buhay. Paulit-ulit man akong pabagsakin, bumabangon pa rin ako. Huminto siya. At sa wakas, binitiwan ang huling linya, tila martilyong tumapos sa lahat. Kung ang tanging nakikita mo sa akin ay isang taong maaari mong hamakin, kung hindi mo nakikita ang babaeng nakatayo sa harap mo, ang kanyang kwento, ang kanyang lakas, ang kanyang pagkatao, hindi ako ang may problema, sir. Ikaw. Hindi lang niya tinanggap ang hamon mo, pinatunayan niyang 1,000 beses siyang mas kwalipikado kaysa sa inaakala mo. Ngayon, bayaran mo siya. Nanginginig ang kamay ni Fernando habang inaabot ang kanyang wallet. Hinugot niya ang pera, 20 malulutong na $100 na salapi. Ngunit bago pa niya mailapag ang mga ito sa mesa, nagsalita si Linda. Hindi. Kalma ang boses pero hindi natitinag. Iabot mo sa akin diretsyo at humingi ka ng tawad, malinaw, sa harap ng lahat, katulad ng paglapastangan mo sa akin na mula ang mukha ni Fernando, halos kulay pakwa ng pisngi. Ano? Narinig mo ako? Lumilinga si Fernando umaasang may tutulong. Walang tulong mula kay Alvaro. Wala rin mula sa ibang executives. Lahat ng mata, malamig, naniningil, wala siyang ligtas. Unti-unting tumayo si Fernando, dahan-dahang lumapit kay Linda. Wala na ang yabang, wala na ang kumpiyansa. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, siya na ang lumalapit sa taong inaakala niyang mas mababa sa kanya. Iniabot niya ang pera, pero hindi ito agad tinanggap ni Linda. Nakatayo lang siya, nakatawid ang mga braso. Tahimik. Makapangyarihan ang katahimikan niya. Nanginginig ang kamay ni Fernando. Pasensya na, bulong niya, tila pinipilit ilabas ang mga salita. Ano yon? Tanong ni Linda, kalmado pa rin, parang wala lang. Huminga ng malalim si Fernando, halatang hirap. Humihingi ako ng tawad sa sinabi ko at sa ginawa ko. Doon lang iniabot ni Linda ang kamay at kinuha ang pera. Maingat niya itong tiniklop, may kagandahan at dignidad sa bawat galaw. Salamat, Mr. Castillo. Pero hindi pa tapos ang kahihiyan ni Fernando. Ibinagsak ni Alvaro ang kanyang napkin sa mesa. Tapos na tayo, Fernando. Ha? Pero ang meeting kanselado na, matigas na sabi ni Alvaro. Pumunta kami sa Brazil para pag-usapan ng partnership sa kumpanya mo. Pero matapos ang nasaksiyan namin ngayong gabi, wala nang posibilidad. Wala. Ang kumpanya ko hindi nakikipag-business sa mga taong walang respeto sa kapwa. Tumayo ang 2 pang executives. Wala nang duda, tapos na ang lahat. Namutla si Fernando. $50 million deal to dapat. Halos pakiusap na ang boses niya. Oo, sagot ni Alvaro, malamig ang tono. Dapat. Ngayon, wala na itong halaga. Tumingin siya kay Linda. Lahat ng galit ay napalitan ng paggalang at kabaitan. Inabot niya ang isang eleganteng business card. Ang kumpanya ko ay magbubukas ng bagong opisina dito sa Sao Paulo. Naghahanap kami ng Director of International Relations, isang taong bihasa sa maraming wika at may malalim na pag-unawa sa kultura ng Brazil at North America. Ang sweldo ay 25,000 reais kada buwan. May buong benepisyo. Iniabot niya ang card. Kung interesado ka, tinanggap ito ni Linda gamit ang 2 kamay. Bahagyang nanginginig ang mga daliri niya. 25,000 reais. 10 beses ng kinikita niya ngayon. Isang tunay na pagkakataon na muling mabawi ang buhay na nawala sa kanya. Interesado po ako, Mr. Rodriguez. Sagot ni Linda. Mahinahon pero buo ang loob. Tawagan mo ako bukas, 9:00 ng umaga eksakto, wika ni Alvaro nakangiti. Lumakad palabas ang 3 executives. Iniwan si Fernando na nakatanaw lamang sa abo ng naputol na kasunduan. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong restoran. Iniwan ni Fernando ang mesa, nagbagsak ng ilang perang papel, tumakas. Bit-bit ang nadurog na ego. Mas maliit siya sa pag-alis kaysa noong siya'y dumating. Wasak, talo, nagpatuloy ang palakpakan parang di matatapos. Doon lang muling huminga si Linda, tunay na huminga.
Nanghihina ang kanyang tuhod, nangangatog ang kanyang mga kamay. Ang adrenaline na nagpapanatili sa kanyang katahimikan ay unti-unting nauupos na palitan ng matinding pagod. Lumapit si Eduardo, namumula ang mata. Boses ay malalim at garalgal. Linda, ako. Pasensya na. Dapat nakialam ako. Dapat may ginawa ako. Pero natakot ako. Ayos lang, Eduardo, sagot ni Linda, banayad. Naintindihan ko. Hindi yun ayos, iling ni Eduardo. Naging duwag ako. Pero ikaw ay matapang. Napakagaling mo. Pinunasan niya ang mga mata. Umuwi ka na ngayong gabi. May bayad pa rin. Karapat-dapat ka. Dumating ang iba pang mga waitress. Yumakap sa kanya si Carla, 3 taon nang nagtatrabaho doon. Ikaw ang bayani ko, bulong niya. Pangarap naming lahat na magsalita, lagi niya kaming hinamak, pero ikaw lang ang naglakas loob. Sumunod si Carmen, ginawa mo yung hindi namin kailanman nagawa. Tumindig ka, isa-isa, nilapitan siya ng mga bisita. Ang eleganteng babaeng unang pumalakpak ay hinawakan ang kamay ni Linda. Isa kang inspirasyon, iha. Huwag mong hayaang may bumaba sa halaga mo ulit. Isang negosyanteng lalaki ang nag-abot ng 500 reais na tip para sa kinabukasan mo, sabay ngiti. At marami pa ang sumunod. Nag-iwan ng malalaking tip, magagandang salita at taimtim na paggalang. 200 dito, 300 doon, 100 pa. Sa loob lamang ng ilang minuto, mahigit 2,000 reais na ang natanggap ni Linda bilang dagdag na tip. At hindi pa kabilang ang 2,000 dolyar mula kay Fernando Castillo. Napakabilis ng lahat, halos hindi niya maunawaan ang nangyari. Dahan-dahang inakay siya ni Eduardo papunta sa opisina at inabutan ng isang basong tubig. Umupo ka, huminga ka muna. Umupo si Linda, hawak pa rin ang business card ni Alvaro Rodriguez. Matigas ito sa kanyang mga daliri. Totoo ito, hindi pa naginip. Tumayo siya para sa sarili niya. Hinarap ang isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa lungsod. Ipinaglaban ang kanyang dignidad. At ngayon, nasa harap niya ang isang oportunidad na kayang baguhin ang kanyang buhay. 25,000 reais kada buwan. Mabilis siyang nagkwenta sa isip. Mababayaran niya lahat ng utang sa loob ng kalahating taon. Mabibigyan si Angelina ng maayos na pamumuhay. May enroll sina Richard at Teresa sa mas magandang paaralan. At sa wakas, makakahinga siya. Tatanggapin mo ang alok, di ba? Tanong ni Eduardo. Oo, sagot ni Linda, matatag ang boses. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang tunay at taos-pusong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Siyempre, tatanggapin ko. Karapat-dapat ka, Linda, wika ni Eduardo. Matagal ka nang mas higit pa kaysa sa kayang ibigay ng lugar na ito. Sandaling natahimik si Eduardo saka nagsalita muli. Alam mo, matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba sa'yo. Sa paraan ng pagsasalita mo, sa tindig mo, pero hindi ko kailanman inakala. Sadyang itinago ko, pagtatapat ni Linda. Alam kong walang magha-hire sa isang PhD para magsilbi ng pagkain. Napatawa si Eduardo mapait. At malamang, totoo, ni ako nga siguro hindi kita kukunin. Nakakahiya, napakabobo ko pala. Nanatili muna si Linda sa opisina ng 20 minuto pa. Hinahayaan ang adrenaline na kumalma. Pagbalik niya sa dining area, balik normal na ang lahat. Kumakain ng mga bisita, may mga tahimik na usapan. Tumutugtog ang malambot na musika, parang walang nangyari. Pero ang totoo, lahat ay nagbago. Isang tulong, isang tawag, isang simula. Pumunta siya sa locker room, kinuha ang gamit niya, tiningnan ang kanyang uniforme, nakasabit pa rin sa hook. Inalala niya ang bawat shift, bawat insultong tiniis, bawat pagod sa katawan. Bawat paglunok ng pride para lang matapos ang isa pang gabi at sa unang pagkakataon, naramdaman niya baka ito na ang wakas. Tumunog ang cellphone niya, si Richard. Linda, hindi maganda ang pakiramdam ni Ma'am. Nahihilo siya. Sa tingin ko, mataas ang blood pressure niya.
Tumalon ang puso ni Linda. Papunta na ako, samahan mo lang siya. Tumakbo siya palabas ng restoran. Tumawag ng Uber, wala na siyang oras maghintay ng bus. Magkakahalaga ito ng 40 reais. Pero hindi na siya nagdalawang isip. Ngayon kaya na niya, 15 minuto lang at nakarating na siya. Si Angelina ay nakahiga, namumutla at pawis na pawis. Agad na sinukat ni Linda ang blood pressure. 180/100, mapanganib. Nasaan ang mga gamot niya? Tanong niya kabado. Naubos na kahapon, sagot ni Richard, mahina ang boses. Balak ko sanang sabihin, pero nasa trabaho ka at hindi mo kasalanan, sabat ni Linda banayad. Kinuha niya ang kanyang bag, hinugot ang 500 reais mula sa natanggap na tip. Pumunta ka sa botika. Ngayon na, bilhin mo lahat ng nasa reseta. Huwag mong alalahanin ang presyo. Tumango si Richard at agad tumakbo palabas. Umupo si Linda sa tabi ni Angelina. Hinawakan ang kamay nito. Pasensya na kung pabigat ako, bulong ni Angelina. Hindi kayo pabigat doon na Angelina, sagot ni Linda. Magpahinga lang po kayo. Kukunin ni Richard ang gamot ninyo. Saan ka kumuha ng pera? Mahina ang tanong ni Angelina. Alam kong gipit na tayo, ngumiti si Linda. Maganda ang gabi ko, napakaganda. Pagbalik ni Richard, dala na niya ang gamot. Ibinigay ni Linda ang tamang dosage. Makalipas ang kalahating oras, unti-unting bumaba ang blood pressure ni Angelina. Ligtas na. Lumabas si Teresa mula sa kanyang kwarto, namumugto ang mga mata. Ayos lang ba si Mama? Ayos na siya. Sagot ni Linda sabay yakap, tinulungan niyang ipahinga ang magkapatid, nagpakulo ng tsaa para kay Angelina. Sinamahan ito hanggang sa makatulog. 2:00 na ng madaling araw, mag-isa si Linda sa kusina, tahimik ang buong mundo. Inilapag niya sa mesa ang business card ni Alvaro Rodriguez. Sa tabi nito, ang bunton ng tip money. 2,000 dolyar mula kay Fernando, mahigit 2,000 reais mula sa mga taong nakakita sa kanya, sa totoong siya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, hindi siya natataranta, wala siyang krisis, hindi siya nalulunod. May hawak na siyang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, pag-asa. Kinabukasan, eksaktong 9:00 ng umaga, ginawa ni Linda ang tawag na magbabago ng kanyang buhay. 3 buwan ang lumipas, nakaupo na siya sa kanyang opisina sa ika-23 palapag ng isang makintab na commercial tower sa Avenida Paulista. Ang floor-to-ceiling windows ay naglalabas ng natural na liwanag. Isang napakagandang tanawin ng skyline ng Sao Paulo ang nasa kanyang harapan. Nakasulat ang kanyang pangalan sa pintuan, Director of International Relations. Noong araw na tinawagan niya si Alvaro Rodriguez, nagbago ang lahat. Nagsimula siya kinabukasan. Pagkatapos ng 1 linggong onboarding, siya na ang namamahala sa mga international projects. Simula noon, pinangunahan niya ang 3 malalaking global events, nakipagnegosasyon sa mga European firms at namuno sa isang 5 taong team na may tiwala at malinaw na direksyon. Tuwing ika-20 ng buwan, dumadating ang sweldo sa kanyang account, 25,000 reais. Ang kita niyang ito ang tuluyang bumago sa mundo niya. Nabayaran niya ang lahat ng utang sa loob lang ng 2 buwan. Nakapag-upa ng magandang 3 silid na bahay sa tahimik at ligtas na lugar. May sarili ng kwarto si Angelina sa ground floor, wala nang hagdang aakyatin. Sina Richard at Teresa ay may kanya-kanyang espasyo. Hindi na muling naubusan si Angelina ng gamot, umuunlad na ang kanyang kalusugan. Si Richard ay nakapasa sa entrance exam para sa engineering school. Si Teresa ay nangunguna sa klase, nabawi na ni Linda ang kanyang buhay, ngunit hindi bilang parehong tao noon, kundi isang taong mas matatag, mas matalino, mas buo. 6:00 ng gabi, Biyernes, pagod si Linda, ngunit ang uri ng pagod na may kabuluhan. Nagdesisyon siyang maghapunan sa bagong lugar sa Itaim. Hindi marangya, pero maganda at may mainit na atmosfera. Habang binabasa ang menu, isang boses ang bumalik sa kanyang alaala. Linda,
Tumingala siya at nandun siya, si Fernando Castillo. Iba ang hitsura niya ngayon. Mas payat, maputla, halatang pagod, may mga itim sa ilalim ng mata. Ang dating malinis na suit, gamit na gamit, parang tumanda ng 10 taon magdamag. Mr. Castillo, sabi ni Linda, maayos ang tono pero may distansya. Pwede ba akong umupo saglit? Tanong niya. Gusto ko lang makipag-usap. Gustong tumanggi ni Linda, pero may nakita siya sa ekspresyon nito, isang uri ng kababaang loob na hindi niya kailanman nakita noon. Inanyayahan niya itong maupo. Umupo si Fernando, nakayuko ang balikat. Nawala na ang lahat sa akin, pag-amin niya. Yung kontrata sa mga Amerikano, simula lang pala yun. Kumalat ang balita, umatras ang mga kliyente, umalis ang investors. Nasisira na ang kumpanya ko. Tinitigan niya ang sariling mga kamay. Nag-file ng divorce ang asawa ko. Sabi niya, hindi niya kayang respetuhin ang lalaking walang respeto sa iba. Tahimik lang si Linda, nakikinig. Hindi ako nandito dahil may nakatingin. Hindi ako nanghihingi ng anuman. Gusto ko lang humingi ng tawad, totoong tawad. Masama akong tao noon sa iyo at sa iba pa. At ngayon, pinagbabayaran ko na. Tumingala siya, luhaan. Tama ka, hindi ikaw ang problema. Ako, huminga ng malalim si Linda, isang bahagi ng kanyang sarili, ang umaasang makaramdam ng kasiyahan. Ngunit ang naramdaman niya ay habag. Salamat sa paghingi ng tawad, mahinahon niyang sagot. Tinatanggap ko ito. Tinatanggap mo? Tanong ni Fernando gulat. Oo. Dahil ang pagkapit sa galit, ako lang ang masasaktan. Pinagbabayaran mo na ang mga ginawa mo. Hindi ko na kailangang dagdagan pa. Tumigil siya, saka nagdagdag. Pero sana magbago ka, matuto ka. Sana sa susunod na makasalubong mo ang isang taong inaakala mong mababa sa'yo, tratuhin mo siya ng may respeto. Tumango si Fernando, pinunasan ng mga mata. Susubukan ko talaga. Tumayo siya, inayos ang kanyang jacket. Salamat sa pakikinig at binabati kita. Narinig kong maganda ang kalagayan mo ngayon. Oo, sagot ni Linda nakangiti. Totoong maganda. Umalis si Fernando at si Linda naiwan sa mesa kasama ang katahimikan. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Kapayapaan, mag-isa siyang kumain, tinikman ang bawat subo, inalala ang bawat gabi ng sakit, ang mga pagdurusa, mga sakripisyo, ang sandaling tumindig siya at lahat ng sumunod doon. Naisip niya kung paano sinisira tayo ng buhay. Paano tayo sinusubok sa paraang akala natin, hindi natin kakayanin, para lang ipakita kung gaano tayo katatag. Sa daan pa uwi, nadaanan niya ang Bellini d'Oro. Tumigil siya, tiningnan ang mga chandelier sa loob, ang mga eleganteng bisita, ang makintab na mesa at ngumiti siya. Ang lugar na dati tila kulungan, ngayon ay paalala. Paalala kung saan isinilang muli ang kanyang tapang, kung saan niya napagtanto na walang sino man, kahit si Fernando, ang makapagtatakda ng kanyang halaga. 9:00 na siya dumating. Si Angelina ay nanonood ng paboritong palabas. Namumula ang pisngi, masigla. Si Richard ay nasa kwarto, abala sa pag-aaral. Si Teresa ay nasa kusina, nagguguhit gamit ang colored pencils. Nandito ka na, Linda! Sigaw ni Teresa sabay takbo at yakap. Yumuko si Linda at niyakap siya ng mahigpit. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Narinig ang halakhak sa background. Nararamdaman ang init. At may isang bagay siyang lubos na naunawaan, nanalo siya. Hindi dahil napahiya si Fernando, hindi dahil may pera na siya, kundi dahil sa lahat ng pinagdaanan niya. Hindi kailaman nawala ang dignidad niya. Tumindig siya kahit pilit siyang pabagsakin. Lumaban siya kahit mas madaling sumuko. At tumanggi siyang hayaan na ang trabaho o paghihirap niya ang magtakda kung sino siya. Siya si Linda Bautista, doktora, tagapagsalin, guro, waitress, tagapangalaga, mandirigma, at walang sino man kailanman ang makakalimot sa kanya niyan. At ikaw, dahil ang mundo lagi nitong gustong patahimikin ka, pero ang dignidad ay hindi pabor. Ito ay karapatan. Kung naantig ka sa kwentong ito, pindutin ang puso, ipakita sa mundo na naniniwala ka pa rin sa lakas ng tapang at dignidad.
mag-iwan ng komento. Respect is the bare minimum. At kung naniniwala ka sa mga kwentong hustisya at katatagan, mag-subscribe. Dito, pinapatunayan natin na ang kababaang loob ay hindi kahinaan,